Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito nang tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran na tabag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay natungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala ng inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong anak na nabubuhay at nag-aharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasuwalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at Reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang 8 ng gabi. Ngayon po ay araw ng Linggo, 3 ng Nobyembre, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Sinuportahan ng Simbahang Katolika sa Thailand ang paglulunsad ng kauna-unahang National Listening Month na itinalaga tuwing Nobyembre. Ayon kay Father Paul Ekarat Hompratum, Secretary General ng Catholic Education Council of Thailand, tiwala ang simbahan na isusulong ng bagong buwan ng paggunita ang pagkakapatiran at higit na pagmamahal sa kapwa. Ito ay dahil pangunahing ipinananawagan sa National Listening Month ang pakikinig sa hinaing, storya, sanaysay at damdamin ng kapwa. Ayon sa kampanya ng pamahalaan ng Thailand, isusulong ang 3 mahalagang diwa sa National Listening Month. Ito ay mga diwa ng handa para sa kapwa, pagpapanatili ng mabuting kaisipan at maayos na pakikitungo higit na sa nararamdaman ng kapwa. Una nang naging mensahe ng kanyang kabanalang Francisco ang kahalagahan ng pakikinig sa kapwa upang mapatibay ang pagkakapatiran at higit na magkaroon ng dialogo. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9 ng gabi. Ako inyong kapanalig Jeremiah Figueroa, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. My word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang
pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi, kapanalig. Kumusta na po kayo? Ito po si Sister Rose ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia PH. Welcome po sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Nasa ika-31 linggo na po tayo sa karaniwang panahon at katatapos lang nating ipagdiwang ang Todos los Santos at ang paggunita sa lahat ng mga pumanaw kahapon, di po ba? Nakapunta ba kayo sa sementeryo para magtulos ng kandila at manalangin? Patuloy po tayong manalangin para sa lahat ng mga yumao upang ganap nilang makamtan ang luwalhating naghihintay sa ating lahat sa langit. Isama din po natin ang mga kapatid nating nasa lanta ng Bagyong Christine at Bagyong Leon, naway matulungan sila agad at mabigyan ng ayuda upang makapagsimulang bumangon mula sa dagok ng pinsala. Welcome po muli dito sa ating programa. Ready na ba kayo? Saan man po kayo ngayon at ano man ang ginagawa ninyo, samahan niyo po kami sa isang oras ng pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos. Kasama ko po broadcasting live mula sa studio ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, si Reverend Father Adonis Saclolo. Magandang gabi, Father Adonis. Magandang gabi, Sister Rose. Magandang gabi, mga kapanalig. Ngayong araw na ito ay marami tayong pag-uusapan. Sana ay sumapat yung oras natin. Sapagkat ang pag-uusapan na natin ngayon ay yung buhay na walang hanggan. No? Pero bago tayo pumasok dito sa ating paksa, no, na nakaakma dito sa 2 araw nating ipinagdiriwang yung dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal at paggunita sa mga kapatid nating yumao. At dito nakaayon yung ating paksa. Tayo muna ay humingi ng patnubay sa Panginoon sa pamamagitan ng pambungad na panalangin na pangungunahan ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang minamahal, maraming salamat po sa lahat ng inyong pagpapala at sa halimbawa ng lahat ng mga santo at santang nagsabuhay ng inyong salita. Ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu upang buksan ang aming puso at diwa sa mga aral na nais mong matutunan namin ngayon, upang lagi kaming maging handa sa pagtanggap sa iyo sa aming pang-araw-araw na buhay. Gabayan niyo po ang aming tagapagturo na si Father Adonis Saclolo at lahat ng kapanalig na kaisa namin ngayong gabi. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Sama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y alaala ng pagkakaibigan, sa puso itago't ingatan, sa pagsilay ng bukas tingnan. Alaala at puso'y iisa, minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y at ako sa iyo'y Natural na sangkap, natural na sangkap, natural na sarap, natural na sarap. Idaan sa gaan, Idalite Herbal Tea na yan, Idalite Herbal Tea na yan. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na napapaan. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastig. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ay nakaugnay sa 2 araw na pinagdiwang natin, no? At ito yung eskatolohiya, no? Sa literal na pakahulugan, ito yung last things, no? Yung mga huling mangyayari sa buhay ng tao, no? At maaari nating sabihin sa buhay ng tao dito sa daigdig at yung mga mangyayari pagkatapos ng buhay sa daigdig, yung buhay sa kabila. No, kaya nga ang pag-uusapan natin ay eskatolohiya, kamatayan, paghuhukom, langit, purgatorio, impyerno ayon sa simbahang Katoliko. No, at ayon din kung paano ito nanggaling sa banal na kasulatan, no? Ang ating pong teksto na babasahin kung hawak ninyo ang inyong mga Biblia ay yung unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 15, talata 52 hanggang 54, no? At ito po ang sinasabi rito ni San Pablo na iihip ang trumpeta at yung mga patay ay mabubuhay, no? At pagkatapos noon sasabihin na nagapi na ang kamatayan, no? Ang ibig sabihin nitong teksto na ito ay nagtagumpay na sa kamatayan dahil si Jesucristo ay muling nabuhay at winasak niya yung kapangyarihan ng kamatayan.
Kaya nga ito yung ating teksto para sa paksa nating eskatolohiya tungkol sa kamatayan, paghuhukom, langit, purgatorio, impyerno, no? Ang ating pong tanong, no, sana mag-share kayo tungkol dito sa ating pag-uusapan. Ano ang pagkakaunawa mo sa buhay na walang hanggan pagtapos ng kamatayan? No, kasi hindi lang ang buhay natin dito sa daigdig, no, meron pang buhay na nag-iintay sa atin. Sana ipadala nyo ang inyong sharing, no, sa ating text line 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live, no. Napapanood din po tayo sa Sky Cable Channel 211 at live stream din po tayo sa Facebook DZRV 846 at sa YouTube, no, meron po tayong live sa Veritas PH. Napapakinggan din po ang ating programa sa Signal Cable Channel 313, no? Pero bago po tayo magpatuloy at bago kayo magpadala ng sharing, balikan muna natin yung napag-usapan natin nung nakaraang linggo nung may mga bisita tayo, yung mga kabataan sa iWord na nagbahagi, na ibibigay sa atin ni Sister Rose. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Ayun na nga po, no? So isang iWord episode po ang programa natin nakaraang linggo at ang paksa ay Bartimeo. Gusto kong makakitang muli. Ang teksto po na ginamit natin ay yung mula sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 10 verses 46 to 52. At tinanong po natin, ano ang iyong pagkabulag na pinagaling ng Panginoon? May 3 pong bisitang mga kabataan. Kahit po wala ako dito, hindi ko kayo kasama dahil nag-celebrate kami ng aming pista, Jesus Divine Master, Way, Truth, and Life, ay pinanood ko po sa YouTube at saka sa Facebook yung programa. Kaya nakita ko po si KD Luwalhati, si Clang Luwalhati, na mula sa ina ng mga Dukha Parish ng Pasig, at si Junel Santa Ana mula sa Archdiocesan Shrine ng St. Anne. Nagbigay ng kaunting background si Father Ado tungkol sa Jericho at sa bulag na si Bartimeo, at sinabi niya na hindi lang pisikal ang pagkabulag, kundi pang spiritual din. Maganda ang sharing ng mga kabataan, sabi ni KD. Challenge daw ang paghawak ng isang ministry at na-realize niya na nakakabulag din pala ang kapangyarihan. Sabi naman ni Clang, sa youth ministry siya natutong maging gabay sa kapwa kabataan. Kapag hindi mo nakikita kung ano ang mission mo, para ka ring bulag. Si Junel naman, sabi niya, lagi daw siyang tambay lang sa labas ng simbahan. Hindi siya pumapasok. Pero isang kaibigan ang nag-imbita sa kanya at naranasan niya ang ibang saya at lakbay sa simbahan. Meron po silang mensahe para sa mga leaders, yung mga namumuno, mga lay ministers, mga leaders sa simbahan. Huwag niyo pong patahimikin o hadlangan ng mga kabataan. Huwag natin silang husgahan kaagad, mas lalo po natin silang i-welcome. Tapos doon naman sa mga kabataan, sabi nila, huwag kayong matakot lumapit kay Jesus. Mag-join lang kayo sa anumang ministry o kaya magsimba, pumunta sa confession, kahit simpleng prayer lang. Tapos na ito yung isa sa nakastruck sa akin kasi sabi ng isa sa kanila, napakaraming distraction sa paligid natin, social media, games, kumukuha ito ng attention natin mula kay God. Alam ni God na tumatawag ka, pero meron ka pang hindi nabibitawan. Pag unti-unti mong nabitawan yan, kahit 1 oras lang, pagpapala ka agad ang ibibigay niya sa iyo at hindi pagsubok. Ayan po, kung gusto po ninyong marinig yung kabuuan ng very inspiring episode ng iWord sa Ang Biblia Ngayon nung nakaraang linggo, available po ito sa Facebook pages ng DZRV 846 Veritas, sa Paulines Multimedia PH, at sa Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Maraming salamat, Sister Rose, sa pagbabalik dinig. Ngayon po, pupunta na tayo sa ating pag-uusapan na natin ngayon ang eskatolohiya. Ito yung mga misteryong mangyayari sa pagwawakas ng buhay natin dito sa daigdig at sa susunod na buhay, sa buhay na walang hanggan. At mahalaga ito, mga kapanalig, no? Yung 2 araw na pinagdiwang natin, kadakilang kapistahan ng lahat ng mga banal at paggunita sa mga yumao ay para paalalahanan tayo ng isang katotohanan na hindi natin maaaring takasan, no?
At ang katotohanan ito ay hindi tayo mabubuhay habang panahon sa daigdig na ito. Kaya nga, itong ating paksa ay eskatolohiya dahil lahat ng tao ay meron tinatawag na eschatological dimension. No, sabi nga, hindi tayo nilikha sa daigdig na ito, tayo ay naglalakbay lamang sapagat ang totoo nating tahanan ay sa piling ng Diyos. Ayun ang totoong dimensyon ng bawat isa. At kapag nakalimutan natin ito, o wag nating paniwalaan, burahin natin, sabihin natin isang kasinungalingan, malaki ang epekto sa tao. No? Biruin natin mga kapanalig, kung walang langit, kung walang impyerno, ang ibig sabihin wala na ring mabuti at wala na ring masama, wala na ring tama at wala na ring mali. So maaari na nating gawin ang lahat ng gusto nating gawin dito sa buhay, no? Lalo pa nga't hindi naman naniniwala ang tao na meron pang buhay sa kabila. So maaaring gawin ang lahat ng gustong gawin dito kahit kasamaan. At ito ang malungkot. Maraming tao ang nawawala na yung tinatawag na eschatological dimension. O hindi na naniniwala na merong buhay na nag-iintay. No, pero ito yung ating pag-uusapan dahil itong mga katuruan na ito, itong misteryo na ito ay nasa Biblia at nasa katuruan ng simbahan. No? Ang pwede nating simulan para maunawaan natin ito ay yung All Saints. No? At itong All Saints at yung All Souls Day, nakaugnay ito sa katuruan ng simbahan tungkol sa Communion of Saints. No? Palagi natin itong dinadasal o pinoprofess pag-araw ng linggo, yung Creed, Communion of Saints. I believe in the Communion of Saints, kasamahan ng mga banal. Sa Biblia, lalo na sa mga sulat ni San Pablo, yung unang simbahan, yung mga unang Kristiyano, ang tawag sa kanila lahat ay mga banal. No, kapag gumagawa nga ng sulat si San Pablo, nakalagay doon para sa mga banal sa Epeso, para sa mga banal sa Akaya. Bakit banal yung mga Kristiyano? Bakit tayo banal? Sapagkat pinabanal tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Nung tayo ay bininyagan, nabura o nawala yung lumang tao, tayo naging bagong tao, lahat tayo ay pinabanal. So lahat ng bahagi ng simbahan, lahat ng nabinyagan kay Kristo, lahat ng naniniwala kay Kristo ay banal. Pinabanal dahil sa pagpasok ni Hesukristo sa kanyang misteryo paskwal. No? Ngayon, lumaon yung panahon, yung ibang bahagi ng simbahang banal na nasa lupa ay lumipat sa langit. No? Ito yung mga yumao ng Kristiyano at sila ay nasa langit. Yung iba naman ay yumao dito sa mundo, ngunit hindi pa nakahandang pumasok sa kalangitan sapagkat bagamat sila ay nasa grasya ng Diyos, bagamat ang destinasyon nila ay langit din, ngunit may mga bahid pa ng tinatawag nating temporal punishments of sins o mga konsekwensya ng kasalanan sa kaluluwa, kailangan pang dumaan sa purgatorio. Mamaya papaliwanag po natin ito ng mas malalim. At yung mga ibang banal ay nananatili pa rito sa mundo. Kaya nga, ang tawag sa atin ay mystical body of Christ. Tayo yung simbahan, dahil tayo ay isang simbahan, yung ibang bahagi ng simbahan ng katawan ni Kristo ay nasa langit, yung ibang bahagi ng katawan ni Kristo ay nasa purgatorio, yung ibang bahagi ng katawan ay nandito pa sa lupa. Ang tawag sa atin sa simbahan dito sa lupa ay militant church o pilgrimage church. Naglalakbay, nakikipaglaban pa sa temptasyon ng daigdig. Yung mga dinadalisay naman sa purgatorio, ang tawag sa kanila ay suffering church. No? Nasa Catechism of the Catholic Church number 1032, yung purgatorio, yung suffering church. Ay yung mga nasa langit naman, sila na yung triumphant church. No? At dito sa ang ginagawa nitong mga kapatid nating banal sa langit, sila ay nananalangin. Dinadala nila yung panalangin nila sa Diyos para sa atin at para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Kaya nga anumang ginagawa nating sakramento, pagdiriwang dito sa lupa, sa simbahan sa lupa, ay ginagawa rin kabahagi natin yung simbahan sa langit at sa purgatorio. Kaya nga itong 2 araw ng pagdiriwang natin ay napakaganda. Pero bago natin paliwanag itong mga bagay na ito, balikan muna natin yung mga huling mangyayari sa tao dito sa daigdig. No, sabi ko nga, mahalagang merong eschatological dimension ng tao, no? Dimensyong eschatological. Kasi kapag nawala na sa vision ng tao na merong langit, merong impyerno, mawawala rin yung moral compass. Hindi na mahalaga kung mali o tama yung ginagawa, masama o mabuti, no?
At mahalaga itong eschatological na dimensyon nating lahat. Ngayon, yung huling mangyayari dito sa mundo, sa normal na sitwasyon, ay pagtanda, pagkakasakit at kamatayan, no? At ito ay nasa Biblia rin. Lahat ng tao ay tatanda, lahat ng tao ay magkakasakit, lahat ng tao ay mamamatay. Yung iba hindi na tumatanda dahil sila ay namamatay na bata, no? Pero ang tawag dito ay the last three scrutinies. No, dito sa tatlong yugto na ito ng buhay, merong pagsusuri ang Diyos. Sinusuri tayo ng Diyos. Ngunit itong mga yugto ng buhay na ito ay wag nating takasan. Hindi dapat itong tignan na masama at pangit, no? Kasi parang sa daigdig ngayon parang pangit tumanda, pangit magkasakit at pangit mamatay. Ngunit sa mata ng pananampalataya, sa mata ng simbahan, lahat ng ito ay biyaya, no? Kapag binasa natin yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas chapter 1 verse 24, sabi niya ron, we fulfill in ourselves, in our flesh or in our bodies, what is lacking in the suffering of Christ. Sabi ni San Pablo, ginaganap natin daw sa ating katawan kung ano man yung kulang sa mga pagdurusa ni Jesucristo. Ang tanong, may kulang pa ba sa pagdurusa ni Jesucristo? Wala na. Pero ang sinasabi rin ni San Pablo, pero merong pagdurusa o paghihirap na hindi naranasan si Jesucristo. At ano iyon? Si Jesucristo ay hindi tumanda at hindi dumanas ng pagkakasakit dahil sa pagtanda. Kapag binasa natin yung mga sulat ni San Pablo, itong mga pagdurusa na ito na dinadanas ng tao sa kanyang katawan, sa kanyang pagtanda, sa kanyang pagkakasakit, ay pwedeng gawing pakikiisa sa pagdurusa ni Jesucristo. No, kaya nga sa katuruan ni San Pablo ng Biblia, ng simbahan, ang lahat ng pagdurusa ay merong kahulugang nakapagliligtas o salvific meaning. Ang tawag dito ay salvific suffering. Pwede nating ialay itong ating mga pagdurusa, pagtanda, pagkakasakit, no, para sa kaligtasan ng mundo, sa kapayapaan ng mundo, sa mga kaluluwa sa purgatorio, no. Sabi nga sa isang salmo, yung mga matatanda, meron pa silang, yung mga tumatanda, meron pang malaking kahulugan yung buhay nila. Sabi sa Psalm 92 verse 14, sabi ron, still bearing fruit when they are old, still full of sap, still green. Ibig sabihin, kahit tumatanda yung tao, may kahulugan ang buhay niya at regalo ang buhay niya. Ngayon, pagkatapos ng pagkakasakit at pagtanda, papasok ang tao sa kamatayan. Gusto kong lilamin sa lahat, mga kapanalig, sana malinaw sa ating lahat na ang kamatayan ay mahalagang bahagi ng buhay ng tao. Ito ang katuruan ng simbahan. Mahalagang bahagi ng buhay ng tao at mahalaga ang kamatayan. Mahalaga rin na malaman natin at maunawaan natin na tayo ay mamamatay. Sabi nga sa isang salmo, Psalm 90 verse 12, Lord, show us the shortness of our lives that we may gain wisdom of heart. Ipakita mong maiksi lang ang buhay namin para magkaroon kami ng karunungan. At totoo ito, mga kapanalig. Kapag kaalam natin na mamamatay tayo, hindi natin sasayangin ang buhay natin. Halimbawa, kung alam natin na mamamatay tayo bukas ng umaga, hindi natin sasayangin itong buong magdamag sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Hindi tayo mamamasyal, hindi tayo makikipag-chismisan, hindi tayo makikipaglukuhan, hindi. Kung alam natin mamamatay tayo bukas ng umaga, gagawin natin yung mga pinakamahalaga. Mamahalin natin yung mga dapat mahalin, hihingi ng tawad sa mga dapat hingian ng tawad, no? Hahanapin yung mga pinakamahalagang tao sa ating buhay, no? Makikipag-ayos sa ating mga nasaktan dahil nakaharap tayo sa kamatayan. Ito ang karunungan ng kamatayan. Kaya nga sa Kristiyano, ang kamatayan ay pintuan. Ito ay pintuan lang, no? Ito ay pintuan mula rito sa daigdig na ito papasok doon sa totoong buhay na ibinibigay ay nayahanda sa atin ng Panginoon. Kaya nga ang tawag sa kamatayan ng simbahan ay Dies Natalis, day of birth, hindi sa sinapupunan ng ina natin dito sa mundo, kundi sa sinapupunan ng buhay na walang hanggan. At ito po yung pinag-uusapan natin. Nandito pa lang tayo, papasok pa tayo. Pagkatapos ng kamatayan, ano yung mangyayari? At ito yung babalikan natin. Kaya nga, sana mag-share kayo, no, sa ating katanungan. Ano ang pagkaunawa mo sa buhay na walang hanggan pagkatapos ng kamatayan? Magpadala kayo ng sharing sa ating text line
837-4827 o sa comment section ng ating Facebook Live. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras, 31 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo sa ating paksa ngayon na kaugnay sa mga araw na ipinagdiriwang natin ng mga kapanalig, sister. Ngayon pagpapatuloy ko na, no, para hindi tayo magkulang sa oras. Pagkatapos nating mamatay, ano ang mangyayari? Ang unang mangyayari ay yung tinatawag na particular judgment. Ito yung individual na paghuhukom, haharap yung kaluluwa sa Diyos. At doon ay i-appoint, no, o itatalaga ng Diyos yung kaluluwa sa destinasyon ng kaluluwa ayon sa ginawa ng tao dito sa mundo. So pwede nating isipin, bandang huli, hindi naman parang Diyos ang nagdesisyon kung saan pupunta ang tao. Siya na rin ang nagdesisyon ayon sa buhay niya sa mundo. Kaya nga, ang pupuntahan ay dalawa lang, no? Impyerno o langit. Dalawa lang ang pupuntahan, impyerno o langit. Pero, merong mga pupunta sa langit pero kailangan pang pumunta muna, dumaan muna sa purgatorio. At itong mga pinag-uusapan natin, mga mahal na kapanalig, hindi ito mga lugar. Ang langit, purgatorio, o impyerno ay hindi mga lugar. Sa katuruan ng simbahan, ito ay mga state, no? State, kalagayan, no? Kalagayan ng kaluluwa kung saan siya dadalin, no, nung hatol doon sa paghuhukom na yun ayon sa ginawang buhay ng tao sa mundo. Na mababasa natin doon sa Catechism of the Catholic Church number 1022. At nakasulat din ito sa Biblia, sa sulat sa mga Hebreo chapter 9 verse 27. Sabi sa doon, it is appointed for men to die once. Isang beses lang daw tayo mamamatay. And after comes judgment. So pagkatapos ng kamatayan, may paghuhukom na. Ito yung particular judgment. Gusto ko lang linawin, iba ito ron sa universal judgment o yung last judgment na pag-uusapan pa natin mamaya. No? Ngayon, tayo na rin ang nagdesisyon kung saan tayo ilalagay. Kung saan tayo kalagayan pupunta. Kasi yung hatol ng Diyos sa paghuhukom na ito ay ayon naman sa buhay na ginawa natin dito sa mundo. So bandang huli, tayo rin ang responsable dito. Ngayon, yung mga pupunta sa langit, no? Ang kalangitan, ang kahulugan ng kalangitan is heaven is the ultimate end and fulfillment of the deepest human longings. Lahat ng hinahanap ng tao dito man sa mundong ito, lahat ng pagnanasa niya, lahat ng iyon ay isinulat na ng Diyos sa kalooban ng tao, sa puso ng tao, at iyon ay papunta sa kalangitan. Minsan nga lang ay naliligaw ang tao, no? Kaya nga sabi rito, the state of supreme definitive happiness. No, makikita natin ito sa Catechism of the Catholic Church number 1024. Pero nasa Biblia rin ito, mga kapanalig. Sa Revelation chapter 21 verse 4, pinag-uusapan doon yung heavenly Jerusalem, yung Jerusalem na nasa langit, at sabi, doon ay papahirin na lahat ng luha, lahat ng pangamba, lahat ng kalungkutan ay papahirin na. At doon ay wala ng kamatayan at wala na ring pait o sakit. At ayun yung buhay sa kalangitan, no? Sabi, sa buhay sa kalangitan, ang tawag dito ay beatific vision. Ang mga kaluluwa kasama ng mga anghel ay araw-araw nagpupuri sa Diyos.
araw-araw nagpupuri sa Diyos. Ayun yung mga tao na pumanaw sa mundong ito at nakahanda ng humarap sa Diyos. Ngayon yung mga tao naman na nabuhay sa mundong ito na hindi kinilala yung Diyos, sabi, eternal state of separation from God is hell. No, ang impyerno ay pagkakahiwalay sa Diyos. No? Lalo na doon sa mga namatay, for those who die in a state of mortal sin and have not repented, they freely chose to reject God's grace. Ibig sabihin, yung mga napupunta sa impyerno, dito pa lang sa mundo, ayaw na nilang kilalanin ang Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung pagliligtas ng Diyos. Dito pa lang sa mundo, ihiniwalay na nila yung buhay nila sa Diyos. Nabuhay silang walang Diyos. Natural, doon sa buhay na walang hanggan, no? Ayun din ang pupuntahan nila sapagkat hahatulan tayo ayon sa buhay natin dito sa mundo. Mababasa natin ito sa Matthew chapter 25 verse 41. Sabi rito, depart from me you who you are cursed into eternal fire. Nakasulat dito, walang hanggang apoy, prepared for the devils and his angels. No, kasama ng diablo at ng kanyang mga anghel, ito raw yung impyerno. Ito yung wala nang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Wala nang hanggang pagkakahiwalay sa pag-ibig. Ngayon, paano naman ang purgatorio? No? Ang purgatorio, ito ay temporary state, no? Ng mga namatay na nasa grasya ng Diyos, pero kailangan pa ng pagdalisay. No? At sila ay inihahanda sa pagpasok sa kalangitan, no? Nasa katuruan ng ating simbahan ito. Mababasa natin ito halimbawa sa ikalawang aklat ng mga Makabeo chapter 12 verse 46, na yung mga sila Judas Makabeo ay ipinapanalangin nila yung mga kasamahan nilang namatay na sa tingin nila ay nagkasala, no, dahil merong mga medalyon, no, ng Diyos-Diyosan na nakita sa kanila. So nung namatay sila, ipinanalangin sila ni Judas Makabeo, no, at kinolekta nila itong mga bagay na ito, sinunog at dinala sa templo. Sa bagong tipan naman, yung kasulatan o yung teksto na nakaugnay sa purgatorio ayon sa simbahan ay yung 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Sabi roon, pagkatapos ng masunog ang lahat, kailangan masunog muna bago mailigtas, no? Pagkatapos ng apoy, andun yung kaligtasan. Sapagkat ang salitang purgatory ay galing sa salitang Grego, yung pur, literal na kahulugan ay apoy. No, kaya nga ito yung konsepto ng purgatorio na alam natin, no, apoy, no? Pero maganda, meron akong spiritual director, namatay na siya, si Father Arrieta, isang Espanyol, pinaliwanag niya sa amin, ano ba talaga ang nangyayari? Ang sabi niya, ito yung halimbawa niya na napakagandang pagnilayan, kapag namatay daw tayo, naniniwala tayo sa Diyos, naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, nakapagkumpisal, na ihanda, ngunit meron pang mga bahid nung kasalanan, lahat daw tayo ay inaanyayahan pumasok sa langit. Pero sabi niya, yung kaluluwa na mismo, makikita niya sa harapan ng napakadakilang kalinisan at pag-ibig ng Diyos, makikita niya yung kalagayan ng kaluluwa niya, at siya na yung magsasabing hindi pa siya handa. Ang example niya nga, nung pumunta raw siya sa London, may imbitasyon sa kanya sa isang napakasikat na concert. Ang problema, nakalimutan niya at hindi siya nakapaghanda. Naalala niya 30 minutes before at magsisimula na yung concert, kaya hindi na siya nakapaglinis ng katawan. Yung habit niya, ayun pa rin, no, nangangamoy. Nung pumunta siya ron sa lugar, pumapasok siya, pinapasok naman siya. Pero nung nasa pintuan siya, nakita niya ang gaganda nung damit ng mga tao nandun. Talagang naganda sila. Yung mga taong nagpunta ron sa concert, may mga anong tawag diyan, yung mga kwintas, no, mga porceras, mababango. Kaya nakita niya yung sarili niya, siya na mismo nagsabi sa sarili niya, hindi ako handa na pumasok dito sa pagdiriwang na ito. Babalik muna ako ron sa aming kumbento at maghahanda ako. At ayun daw yung example niya ng purgatorio. Makikita raw sa kaluluwa natin na hindi pa tayo handa. At tayo na mismo yung magbo-volunteer papunta sa purgatorio. At ito ay totoo kasi nabasa, pag binasa natin yung diary ni Saint Faustina Kowalska,
yung si St. Faustina Kowalska, yung sa Divine Mercy, pag binasa nyo yung diary number 36, meron siyang experience doon si St. Faustina na pinakita sa kanya ng Diyos yung kanyang kaluluwa. At nung nakita ni St. Faustina Kowalska yung kanyang kaluluwa, nag-volunteer siyang pumunta sa purgatorio. At ayun pala, no, ang gagawin sa atin, no? Pero gusto kong sabihin, kapag ka nagpunta ang kaluluwa sa purgatorio, mabuti pa rin. Kasi ang destiny naman talaga nung nasa purgatorio ay pumunta sa kalangitan. Kaya nga sabi ni St. Faustina, punta na lang muna ako sa purgatorio, no? Pero ang mangyayari, katulad nung kinukwento ko kanina, si Father Arrieta, bumalik siya sa kumbento, maliligo siya, maglilinis siya ng katawan. Nung pagpunta niya sa shower, pagbukas niya nung gripo, walang lumalabas na tubig. Paano siya makakapaglinis? Wala siyang kapangyarihan dun sa tubig kasi yung tubig ay sinusupply ng gobyerno na nasa labas. At pwede natin itong gamitin bilang analogy sa kaluluwa sa purgatorio. Yung kaluluwa, pupunta siya sa purgatorio para ma-purify. Pero wala siyang kapangyarihan para linisin ang kanyang sarili. Parang si Father Arrieta, walang tubig. At wala siyang kapangyarihan na mag-produce ng tubig. At dito papasok yung araw na pinagdiwang natin kahapon. Yung paggunita sa mga yumao, lalo na sa mga kaluluwa sa purgatorio, yung tubig o yung apoy na maglilinis sa mga kaluluwa sa purgatorio ay manggagaling sa simbahan dito sa lupa. Yung militant church. Tayo ang magpo-provide nun. No? Kaya nga, napakaganda nito, no? Kaisa nila tayo, no? Kaya kailangan natin silang alalahanin, itong mga kaluluwa sa purgatorio, kailangan natin silang ipanalangin. Ngayon, merong mga paraan, no? Para malinis yung mga kaluluwa sa purgatorio. Pero para maunawaan natin ito, kailangan muna nating unawain yung kahulugan ng kasalanan. Ang kasalanan, meron tinatawag na kasalanang orihinal, yung minana natin na nabura nung tayo ay nabinyagan. Ngunit merong mga personal na kasalanan na nagawa natin, venial o mortal, at bawat kasalanan merong dalawang punishments, dalawang kaparusahan. Ito ay katuruan ng ating simbahan. Ang unang-una ay eternal punishment, no? CCC chapter 10 verse 39. Ang pangalawa, temporal punishment, CCC chapter 10 verse 30. Bawat kasalanan natin ay merong walang hanggang kaparusahan, eternal punishment. Alam niyo ba kung bakit? Kasi bawat kasalanan ng tao ay hindi natin pagkakasala lamang sa ating sarili o sa kapwa. Bawat kasalanan natin ay pagkakasala natin sa Diyos. At nagkakasala tayo sa Diyos na walang hanggan. Kaya nga ang kaparusahan ay walang hanggan din. Kaya ang katuruan ng simbahan, palaging merong eternal punishment ang ating kasalanan. Sabi nga sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. Pero itong eternal punishment o yung walang hanggang kaparusahan ay nalilinis at napapatawad sa tuwing tayo ay papasok sa sakramento ng pagbabalik loob o kumpisal. Sapagkat sa pagsakramento ng pagbabalik loob o kumpisal, naroon si Jesucristo, isang walang hanggang Diyos, at pinapatawad tayo dahil siya yung nagbabayad o siya yung nagbayad ng ating pagkakasala at siya rin yung nagpatawad. So yung eternal punishment, napapatawad at nawawala sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal at naibabalik tayo sa grasya ng Diyos. Ngunit meron pang isang punishment, yung temporal punishment. Ito yung CCC number 1030. Ito yung konsekwensya ng mga kasalanan nating nagawa. Sabi nga ni Pope Francis dun sa Spes Non Confundit, i-define niya ito ayon sa katuruan ng simbahan, yung kaluluwa ay nagkakaroon ng kahinaan o nagkakaroon ng mantsa o parang lamat at nagiging attached, no, sa mga nilikha sa mundong ito at napapahina. At anong ibig sabihin nito? No? Mapatawad tayo sa kumpisal, meron pa ring bahid. Meron pa ring bahid. At ito yung nangyayari ron sa mga kaluluwa sa purgatorio, napatawad na, namatay sa grasya ng Diyos, napatawad pero merong bahid. At ayun yung kailangan nating tulungan sila para malinis iyon. At ito yung pag-uusapan natin. Dahil pag-uusapan natin dito yung indulhensya, no? Na makakatulong para sa ating sarili at para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Pero bago yan, naanyayahan namin kayo mag-share.
Padala nyo inyong sharing sa ating katanungan. Ano ang pagkaunawa mo sa buhay na walang hanggan pagkatapos ng kamatayan? Sa text line 0918-837-4827 at sa comment section ng ating Facebook Live. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Biblia ngayon. Mamaya-maya po, babasahin natin inyong mga comment. Tatapusin ko lang yung ating pinag-uusapan. At mamaya mag-share din po si Sister Rose, no, para rito. Pero tapusin po muna natin, no. Ang temporal punishment, ito yung konsekwensya ng ating kasalanan. Kahit nagkumpisal na tayo, meron pa ring bahid, no. Walang pinag-iba yan na merong isang puting pader at binandalize ko. Sinulatan ko ng kung ano-ano at ako ay nahuli nung may-ari. Humingi ko ng tawad sa may-ari, napatawad ako. Wala na akong kasalanan. Hindi na ako sisingilin. Pero ang problema, yung vandalism o yung mga sinulat ko ay nandun pa rin. Sa tuwing dadaan ako, naaalala ko yung halimbawa, yung aking kahangalan, yung kasamaan ng ugali ko. At meron talagang guilt, no, na parang mantya sa pagkatao ko. Kailangan kong gawa ng paraan at kailangan kong burahin. At ito nga yung gagawin natin. At ito, isa sa paraan para mabura ito ay yung tinatawag nating indulhensya. Yung indulhensya, dalawa, no? Isang plenary, ibig sabihin pangkalahatan, o partial. Indulhensya galing sa salitang Latin, ibig sabihin nito yung yung pardoning, no? Parang pardoning o canceling, binubura itong bahid ng kasalanan, no? At kaya nga sa indulhensya maaari nating gawin ito, no? Pag-uusapan natin ito halimbawa ngayon mga kapanalig, November 1 to 8, pwede tayong kumuha ng indulhensya para sa mga kaluluwa sa purgatorio kung dadalaw tayo sa sementeryo at gagawin yung mga tamang panalangin. Madali niyong ipagtanong, no? Sa Jubilee year next year, maraming indulhensya rin. Yung indulhensya ay para sa atin, sa sarili natin, at para sa kaluluwa sa purgatorio. Ibig sabihin, pwede mong ialay yung indulhensya sa sarili mong kaluluwa, pero hindi pwede sa ibang nabubuhay, sa iyo lang. O kaya naman sa isang kaluluwa sa purgatorio. No, sa Jubilee year, maraming mga simbahan na magmubukas para makakuha tayo ng indulhensya, no? Napakaganda. Sapagkat merong isang santo, si Saint Catherine of Genoa, siya ay pinakilala rin ni Pope Benedict XVI. Meron siyang vision ng purgatorio at humihingi talaga yung mga kaluluwa sa purgatorio ng panalangin o kaya indulhensya para sa kanila, no? Isa pang paraan ay yung mga works of charity, no? Spiritual works of mercy at corporal works of mercy. Pwede natin gawin ang mga ito pagbisita sa may sakit, pagdalaw sa nakakulong, habang iniaalay natin sa ating kaluluwa para mabura yung temporal na na punishment, na konsekwensya ng ating kasalanan, o sa mga kaluluwa sa purgatorio. At isang araw, nang matutulungan natin sila, no? Kaya nga hanggang November 8 mga kapanalig, pwedeng kumuha ng indulhensya para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon, pagkatapos na, ang huling-huli nating pwedeng pag-usapan ngayon ay yung universal judgment. Kasi kanina particular judgment sa isang kaluluwa kapag namatay. Yung universal judgment, iipunin na lahat ng Diyos, buhay at patay, at haharap lahat sa Kanya. At dito mangyayari yung sinabi sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 12 verses 2 to 5. Lahat nung nakatago ay mailalantad. So sa katuruan ng simbahan, simple lang naman ang universal judgment. Nung particular judgment, tinanggap na yung destinasyon, impyerno o langit. Yung mga nasa purgatorio, papunta rin ng langit.
Sa universal judgment, malalaman lang natin lahat kung bakit nasa impyerno yung isa at nasa langit yung isa. At ito yung eskatolohiya. Marami pa ito, no? Sana sa susunod na linggo, no, sa ating episode sa Ang Biblia Ngayon ay masundan natin itong pagtuturo. Pero sinasabi lang natin sa gabing ito, lahat tayo ay may eskatological na dimension. Hindi tayo nilikha ng Diyos para dito sa lupa. Nilikha niya tayo para sa kanyang sarili, papunta sa kalangitan, no? Siguro ngayon, bago natin basahin itong mga maraming nag-share dito, tanungin muna natin si Sister Rose. Sister Rose, ano ba ang masasabi mo patungkol dito sa pupuntahan nating lahat, no, sa buhay na walang hanggan? Father, para sa akin, ano ang saysay ng buhay dito kung walang langit? Di ba sabi nga ni San Pablo, kung hindi nabuhay muli si Kristo, walang saysay ang lahat. Ibig sabihin, kung hindi tayo pupunta sa langit, para ano na nandito pa tayo? Pero, totoo yung sinabi mo, no, na kapag alam natin kung ano yung goal natin, gagawa tayo ng paraan para makamit natin yon. Dito nga sa amin sa kumbento, paggising pa lang sa umaga, dinadasal na namin yon. Virgin Mary, Mother of Jesus, make us saints. Gawin mo kaming banal. Kasi paaraw-araw hinihingi natin ang biyaya ng mahal na Birhen para mabuhay ng banal. Dahil alam natin na ang taong banal lamang ang makakasama ng Panginoon sa langit. So, yun po ang aking maibabahagi na totoo kapag nawala na yung sense of sin, no? Sabi ni Father kanina, yung moral, pag hindi na natin alam kung ano yung tama at mali, wala na tayong sinusunod, walang mangyayari sa buhay natin. Pero kung ang ating goal ay ang makasama ng habang buhay sa langit ang Panginoon, yun ang mahalaga. Gagawin natin ang lahat. Oo, meron tayong mga kahinaan, pero pag nadapa katulad ng bata, pwede namang tumayong muli, humingi ng tulong para magpatuloy patungo sa daan, tungo sa Panginoon. Yun, salamat sister. Ngayon, basahin ko na yung mga nag-share dito. Sabi ni Mrs. Elizabeth Marsan to pray for her and her family. God bless, shalom. Pananalangin po namin kayo, Mrs. Marsan. At ngayon, meron po pa nagbahagi rito. Sabi ng ating kapanalig, good evening po, Father and Sister. Sa akin po, ang buhay na walang hanggan ay dito wala na po tayong ini-expect na kamatayan. Limitless na po ang magiging karanasan ng ating kaluluwa sa buhay na walang hanggan, maging ito ay sa piling ng Panginoon or the other side po. Salamat po. Tama yan. Pero sa huling paghuhukom, mga buhay at mga patay ay haharap sa Diyos, no? At mabubuhay muli mga patay, yung kaluluwa ay sasama uli sa ating katawan at doon na tayo huhukuman, no? At talaga naman, either sa kasama yung Diyos o hindi kasama yung Diyos. Sister, meron ba dyan sa sharing sa ating Facebook comment section? Meron po. Marami pong bumabate, pero unahin muna natin yung mga sharing. Ano po? Kasi sabi niya dito, para sa akin, ang eternal life, yan. Para pagkakaroon po ng eternal life sa kabilang buhay, wala ng sakit na nararamdaman, wala ng problema at magkakaroon ng pagsusulit. Ayun, para sa kanya. Tapos, hindi ko nabasa ang pangalan. Mula naman kay Marivic Santos Albano, sabi niya, para sa akin, ang buhay na walang hanggan ay ang magiging kahihinat na ng aking buhay, nakapiling na ang Diyos Ama ng harapan kung ako ay mananatiling kumikilala at umiibig sa Kanya. Ito ay isang regalo na ipagkakaloob sa akin ng Diyos kung ako ay mamumuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban. Ayan. Tapos po meron din dito si Raimundo Maborang. Sabi niya, para sa akin po ang buhay na walang hanggan ay yung buhay sa kalwalhatian ng Diyos sa langit na tunay na dinalisay ng apoy sa purgatorio dahil sa panalangin natin sa bawat isa. Ayan. Tapos si Aramis Von Cava, sabi niya, makararating po tayo sa state na buhay na walang hanggan, uhusgahan po tayo ng Diyos
ayon sa mga ginawa natin dito sa lupa. Sa buhay na walang hanggan po ay kung saan doon pinapapasok ang mga taong nabura na ang mga temporal na mga kasalanan sa pagkakumpisal at sa mga nalinis na. Ayun. Si Ida Babe, sabi niya, life after death is going back to our Creator. Ayan, Father. Tapos marami pong mga bumati. Sister, bago yan, may nag-share dito. Sabi niya, good evening, Father and Sister. Ang pagkaunawa ko sa pagkamit sa buhay na walang hanggan ay ang tuwirang matularan si Jesucristo, na kung saan ay natularan ng mga santo sa gawang kabanalan. Brother Rafael ng Nabotas. Sige, Sister, may mga bumati ba rito? Gusto mo, tulungan kitang magbasa, Sister, kasi malaki yung ano ko rito. Dito sige sa istasyon, po. sabi rito. At lang marami lang bumati, babanggitin ko na lang yung mga pangalan nila. So sila Romel Mateo, sila Felix Reyes, Rose Ann Malana, sila Evelyn Paule, Lynn Mateo, Remles Chow ng Nabotas, Aramis Boncaba, Aida Babes, at marami pang iba. Hindi ko na makita, Sister. Baka dyan makikita mo. Wala na. O sige po, basahin ko po yung mga pangalan nila. Kasi marami nga po siguro talagang na sila, na intriga sila sa ating, gusto nilang matutunan ng tungkol sa eskatolohiya. So si Chug Muto, Sampaguita Ganda, Teresa CV, Tessie Tuazon, Lilia Mercene, Lodevina Duarte, Beth Abran, Remis Chow, Cynthia Orozco, Baby Rose Macalino, Bethy Victoria Co from Binangonan, Rizal, Maria Socorro de la Rama, Eden Raico, Maria Mercy Dominguez, Marivic Santos Albano from Montalban, Lulu Lim, Danny Ellison, Russell Matthew Patolot, Susan Nalugon, Hilda Elena Zambrano, Emily Avignon Pandong, Tesay Espina, Hilda Elena Zambrano. Sige, Sister, kung hindi na natin mabasa, marami tayong may nagtanong lang dito, may iba't ibang klase po ba ng indulgence? Dalawa lang, isang plenary, pangkalahatan o isang partial. At pwede nyo tanungin sa inyong mga parish priest o kaya i-research nyo po sa Catechism of the Catholic Church, nandoon po yan. Sister, pwede na tayong magpasalamat siguro sa ating mga kapanalig na kasama natin ngayon. Okay, so maraming salamat po sa pakikiisa ninyo sa amin ngayong gabi talaga naman. Salamat po sa lahat na nagpadala ng kanilang comments, ng tanong, kahilingan at pagbati at nakiisa. Inaasahan ko po na makasama kayo muli sa susunod na linggo dito sa ating programa. Sa ngalan po ng mga co-pilot natin sa studio na si Romar Bendo na ating PA at si Edgar Bernardo sa technical side. Ako po ang inyong lingkod, Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya at manalangin tayo sa kanya na sa ngayon namumuhay tayo batay sa pananampalataya kasi hindi naman natin makikita. Pero dumadalangin tayo at umaasa sa kanyang walang sawang pagmamahal at pagtaguyod sa atin. Ngayon po hingi natin ang bendisyon ng Panginoon mula kay Father Adonis. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo ngayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Sumain niyo ang katotohanan. I'm Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio here in the Philippines, here in Radio Veritas 846. I just want to invite you to continue to listen